Mga kapatid, ewan ko kung natatandaan nyo itong lalaking mababa ang lipad. Bakit ba tinawag na lalaking mababa ang lipad? Ha? Ewan ko ba't Kasi siya po yung panggabi natin na mekaniko dito sa Autoran. Kasama niya si Ace. Kaso si Ace ay wala pa, akit pa mamaya. Nung sinabi ko sa vlog ko kagabi, ipinatuloy ko yung trabaho na to kay paring Doms at saka kay Ace. Ngayon, dun sa nakita nila na mga problema nito, habang ini-start nila ay lumalabas po dito sa tubo nitong filter ay tubig. Ayan, tingnan nyo po yan. Ayan, ang lumalabas dyan ay tubig. Tatawa-tawa pa tong si paring Doms. No? Kaya naman pala hindi under tong Fort Everest na to, ay hindi moisture eh. Hindi. Kasi pag moisture, kaunti lang. Di ba? Talagang tubig talaga siya. Tubig talaga. Ngayon, pag-uusapan namin ni paring Doms yan, kung ano nangyari, bakit nagkaroon ito ng tubig. Sa kabila nung ito, naka-full tank to. Ayan, ang dami nga naming nakuhang diesel kanina. Talagang full tank talaga. Oh, ito tingnan nyo mga kapatid, naka-full tank to. Sagad siya. Ito na yung tangke. Tapos marami pang laman to. Oh, marami pang laman. Ito pa yung laman nung ating tangke rito. Pati ito, puno ito. Oh, Oh, 20-20 yung tatlo yan. na yan. 60 Oo. liters na yun. No? Ngayon, ito yung nakuha na ibinuga nung pump. Oh, tubig po talaga. Siguro nakita nyo sa video kanina, ito yung nakuha. Ngayon, bakit siya ibinuga? Mas mabigat kasi ang tubig eh. Oo, yun nasa ilalim. Ito yung nasa ilalim. Ito kasing mga Ford Everest na to, may sarili siyang high pressure pump sa tangke. Kaya tingnan nyo to, may pump po dito. Pakita mo nga paring Doms. Ayan. Ayun. Kaya talagang siya yung unang Oo. higupin. Hihigupin niya yung diesel sa ilalim kung walang tubig. Palibasa yung tubig, mabigat yan, nasa baba yan. Ay mas lamang yung tubig. Oo, kaya ibinuga niya yung mga tubig na to. Pero meron pa dito Oh, na tubig. Oh, meron pa. Ngayon kailangan na malinis namin hindi lang yung tangke. Merong napakadelikado na pyesa nitong Everest na to na pwedeng masira. Merong isang matindi yung na pwedeng sirain niya talaga. Ano yun? yung high pressure pump. Meron pa siyang high pressure pump doon, supply pump doon sa may makina. Alam niyo mga kapatid, meron kaming naging customer. Nagpakarga ganito rin Nagpakarga sa gasolinahan. Tapos nasira yung sasakyan niya. Anong ginawa nung customer? Anong ginawa doon sa gasolinahan? Wala, nireklamo. Siya yung pinagastos. Tapos Siya yung pinagastos ng siya yung pinagastos Oh, nung may-ari. palit nagpalit ng buong high pressure pump. High pressure pump, magkano yun? Napakamahal. Ang surplus ng high pressure pump nito, maabot to ng, yung pinakamura, 35,000. Surplus yun. Oh. Pero papayag ba yung may-ari ng surplus? Parang 4 years pa lang yung sakyan kaya di pumayag na surplus. Hindi pumayag. Brand Bago new. talaga. Brand 1,000. new, oh. 1,000. Ito, kay Doktor, kung mapapanood mo yung vlog na to, Doktor, kanino ka huling nagpakarga? Oh, yun ang ano doon. Oo, ng diesel. Kasi ano talaga yan, mas lamang na yung nahigop na tubig dyan. Correct. Pero Doms, doon sa binubugan ng injector, yung 4 na yon. Sa tingin mo, meron bang tubig na bumuga doon Meron yun. sa cylinder? Oh, ang problema dyan, yung kalawangin yung liner kasi kung ilang buwan na natambak to. Ayun. Kaya ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung mga injectors, pasisingawin natin. Tapos yung- pwede mo naman pwede mo yan patakan ng langis kung Okay, sakali. doon mismo, Oo, sa butas, doon sa pagtatanggalan ng injectors. Pero kahapon, ini-start natin yan. Maganda naman yung, yung redondo maganda naman niya eh. yun. Okay, try natin i-start ha. O, kaya lang, hindi talaga andar dahil nga yung tubig ang unang ibinubuga. Dahil nga yun yung nasa ibaba Talagang ng wala tangke. na. Talagang wala na siyang tubig doon sa sa filter. Yung Wala na. dito sa ano. Hindi, wala nang diesel sa filter. Wala nang diesel. Oo, nasaan ba yung kaha niyan? Ito. Talagang wala nang diesel diyan na kaya tubig na talaga. Puro tubig na yung napunta rito eh. Kasi ano ba talaga ang tawag dito? Ha? Ito ay talagang water trap to. Para hindi nga pumasok Oh. doon sa loob ng makina, ibuga nung injectors. Kaso ang problema, sa dami ngayon nung nakuha na tubig, balik ulit. Tingnan nga natin kung mapupuno. Yan yung laman nung filter. Kaya doon sa na-scan natin, ang lumabas doon ay water in fuel tank. Di ba? Parang ganon, water in fuel. Lumalabas na dito sa sa dashboard. Doon sa dashboard, lumalabas na kasi sobrang dami talaga. Ayan, Okay.
So ang delikado rito, Doc Santos, ayan. Ang delikado dito kung kalawangin ang high pressure pump nyo, kalawangin yung mga solenoid ng inyong injectors, kalawangin Yung yung delikado doon. liner, yung cylinder. Nako, yun ang magbibigay ng malaking problema sa inyo. Pero Doc, may nag-comment po kagabi. Sabi po niya, bumili na lang daw po kayo ng bago. Estudyante nyo raw po siya sa FEU yata. Pero kung bago pa lang naman natambak to, makakasalba pa yan. Pero ang pinagtataka ko, Doms, ito kasi pinakalibrate yung mga injectors. Oo. Hindi ba nalaman, nakita nung huling mekaniko na gumawa? Kasi pag nagpa-calibrate ka ng injectors Imposible hindi yan makikita kasi wala naman tong feed pump, magbi-bleed ka doon eh. kaya nga. Kasi ito, hindi mo to, saka ano to, may timing to, pag pinapa-under to, kailangan mong i-rev ka agad para makahabol yung diesel. Correct. Oo, ang problema, alam niyang hindi umaandar. 'Di ba? Nagtanggal siya ng injectors, siguradong may lalabas na ano doon na tubig doon Ibig sabihin, hindi injector yung ano yan. Yung problema. Yung problema. Ang kaya talagang- kaya hindi siya umaandar. Ang isang unang-unang problema nito, yung mga wirings kasi na nagdikit-dikit. Yung naglaruan. Ayun. Ngayon siguro sa Vista Verde nakatira yung may-ari nito, lumabas, meron kasi mga gasolinahan doon. Alam nyo diyan sa Felix Avenue, mga kapatid. Diyan sa sa Imelda Avenue nung araw, Felix Avenue. Pagka may bagyo, lahat ng mga sasakyan doon sa mga subdivision diyan Sa kalsada. nasa kalsada. Kasi lumulubog talaga. Tsaka lugar na yan. Kaya inaahon nila doon sa gutter. Oo. Ilan yung gasolinahan doon? Oh, Di ba? Tabi-tabi. Tabi-tabi yun. Tapos nagpa-full tank si Doc Santos. Nako, eto ngayon ang mga nakuhang diesel. Ayan, oh. Ngayon, itong mga diesel na to, hindi na po ito pwede. No? Kahit pa sabihin nating nakuha na natin yung tubig doon sa pinakailalim, ito hindi na natin masasabing wala pa rin nakamix dyan na moisture Meron na yan. Meron na yan, hindi na yan reliable. Ito mo yung kulay. Tignan nyo yung kulay dito, Tapos yung kulay dito sa ibabaw, magkaiba na talaga. Di ba? Ganun din dito. Kaya ang gagawin natin, panghugas na lang to ng mga pyesa natin, no? Ng mga nililinis natin mga pyesa, hindi na po natin ito ibabalik. Ang laki ng tangke, ilang kayang liters to? 80? Siguro, kasi 60 na yun. Tapos ito pa. Parang 80 liters to. Ito ay 20. Ito 80 to 80 lahat yan. So yan mga kapatid, meron na tayong kompletong gamit dito. Yung filter. Saka ang dumi na rin talaga. Yung. Oo. Ang dumi na rin ng filter. Ayan Pakisalin mo nga ito, ebidensya natin to. Binano ko kasi dyan Huwag mong babawasan Tingnan nyo naman yung filter Ayan. Parang matindi ang problema nito kasi may mga nginat-ngat pa ng daga dito. Tapos may problema pa tayo dito sa fuel lines niya. Ngayon, ang gagawin mo pare mamaya, iaangat lahat to. Lahat yan, pati itong mga dito kasi para yung lahat na sa fuel line. Oo. Maibugan niya lahat yung mga Maibugan tirang niya lahat. tubig yan. So, ito paring Doms, 5 yung injectors nito Ay nga pala, 5 cylinders. 5 to. Ayan, sana lahat ng mga injectors na to ay okay para mapagana natin. Pero kung hindi, mamumroblema talaga yung may-ari nito, si Doc. Tapos yung langis sa ibabaw. So, ano ang goal natin ngayong gabi? Lahat talaga natin to. Mapabuga lahat muna. Mapapabuga muna natin to lahat. Pero kapag ito po, napabuga na namin lahat, nalagyan na namin ng bagong diesel, at hindi pa rin umi-start, wala nang ibang pupuntahan to. Kanino natin dadalhin to? Wala na kay Central Diesel yan. Central na po ang punta niyan. Kasi puro tubig yung pumasok sa kanya. Pero sayang yung kasi nito kasi hindi nila nakita una. Oo, sayang. Hindi nila nakita. Yung mekaniko na unang gumalaw nito, nagtanggal na siya ng injectors. Kasi pa nagtanggal ka dyan, may papatak dyan Hindi pwede wala, may pressure. Saka sana, nagpalit siya ng filter. Kasi Matic dapat automatic yun naman yun Oo. Pag nagpalit ka, nagpa-calibrate ka ng injectors mo, dapat matic yun. Magpalit ka ng filter kasi dudumi ulit yun Mainit-init pa, kadarating lang. Hindi ko lang alam kung saan galing tong mag-ama. Na taga DPWH daw siya. Ito biro lang. Kaya mga kapatid, ang problema ng may-ari nito, yung gaganyan-ganyan daw yung andar. Aandap-andap. Tapos, ang tindi ng tagas ng langis dito sa valve cover. So, syempre, sira ang gasket niyan.
Ngayon, nung chinek ko, itong dipstick, aba, matindi ang kulay ng langis eh, oh. Init. Tapos dito pa lang kitang-kita mo, hindi mo naman masasabing kalawang yung kulay na yan. Ito sir, okay, kita. Ha? Oo. Pero, nung tinanggal ko itong cover, itong oil cap, ayan, ang dumi. So, kitang-kita na mayroon na tong mga sludge. Isang dahilan yon kung bakit yung takbo nito ay aandap-andap. Kasi itong BBT solenoid na to, ito, pakita mo itong BBT solenoid na yan, nagbabara yan sa tindi ng sludge. Kaya ngayon, hindi makabomba yung langis nung valve timing nito. Kasi BBT. Kaya ngayon, yung andar niya, may advance, may delay, may advance, may delay. Kaya ganun na nangyayari. Kasi hindi nagwo-work ng maayos yung distribution ng langis dito sa kanyang BBT. Yan. Kaya ngayon, pabubuksan ko hanggat nandiyan pa yung mga may-ari nito para makita nila yung kondisyon ngayon nitong makina. Kasi kung ito ay punong-puno ng sludge, delikado yun para sa makina. Meron kaming ginawang ganito na nagbara yung daanan ng langis. Yung passage ng langis para umakyat sa ibabaw ng makina, nagbara yun. Kumatok eh. Kumatok yung Mitsubishi Mirage na yun kasi wala na talagang langis na umaakyat dahil doon sa sludge na bumara. Ngayon, ayokong mangyari dito to. Kaya habang nandito pa yung may-ari nito, inaayos nila yung documentation nitong sasakyan, ipapakita ko sa kanila yung sludge na naipon dito sa ibabaw ng makina. At kung talagang sobrang tindi yung sludge na yon, marirecommend natin na tayo ay magre-refresh na ng engine. Ano ibig sabihin nun? I-overhaul na natin to. Kung buo pa naman yung mga pyesa nun, kailangan lang nating mabuksan para ilimpiesa. Ano ba yun? Alam mo ba yung limpiesa? Sa mga bata, maglimpiesa ka na. Maghugas ka na, maglinis ka na ng katawan. So yun, ililimpiesa natin yung loob ng makina po nito. Kaysa bibili ng bago, Oo. yan na lang kasi para alam na namin yung sakit niya na pagka second hand, di namin alam Hindi yung mo sakit. kilala. Di namin kilala. Diba? Ganyan din yung nangyari po doon sa Honda City ko eh. Nung kinausap ako nung director ko, kasi ano yun eh, ang daming naging problema pero brand new ko binili yun. Oo, talagang na-stress ako ng gusto doon. So sabi ni Direk Rico, sabi niya, Randy, magkano ba halaga nung sasakyan mo kung ngayon, kung segunda mano na yan? Sabi ko, Direk, siguro mga 350. Sabi niya ganun. 350 lang pala yung halaga ng stress mo. Sabi niya sa akin ganun. So nung sinabi niya sa akin yon, nabuhayan ako ng loob. Oo, Kaya sabi nga niya, kung bibili ka ng sasakyan na second hand din, hindi mo kilala. Oo, At least sir. ito, alam mo na lahat ng history. Di ba? Kaya Tama kung ano yan. man yung masisira, hindi ka na magtataka. Kasi pag bumili ka ng second hand, yung mga ginagawa namin dito, sir, naku po, kawawa yung mga nakakabili. 100,000 yung mga nagagastos po nila. Sir, sabi mo, saan ka po nagtatrabaho? Sa DPWH, sir. DPWH. Luma yan, sir. Luma, kaya... Hindi kayo kasama, sir, doon sa mga ghost, ha? Hindi. Biro lang. Ayan. Siguro naman kung kasama kayo doon, hindi po Toyota. Hindi, sir. Oo. Oo. Ano na? Ano to kaya, sir, kung sakali? Yung... Ano na, sir? Yung... Ano ba yan? Yung sasakyan ni... Camry o mas mataas pa sa Camry? Mercedes na. Hindi, Ah. yung Ferrari na. Ferrari. Hindi, yung Oo, Lamborghini yung mga ganun, Urus. mga sports Oh, yan. car, no? Lamborghini Urus, sir. Lamborghini. Yan, tignan natin ngayon kung ano ang laman loob nitong makina ni sir. Kung makakasurvive to. Makakasurvive to. Thank you, sir. Thank you. Okay, makakasurvive. Ayan, medyo, ayan, oh. Mm. Tsokolate pa siya, hindi pa yung talagang natituyo, sir, oh. Oo. Pero kung hindi natin maagapan yan, Mm. pag ito hindi mo ginamit ng 1 linggo o 2 buwan, titigas na to. Yun yung talagang magiging sludge na makakapal na. Ay, ano to? Tingnan mo to. Oh, may ano, oh. Teka, may piyesang ano. May foreign object. May foreign object. Sige. Saan galing yan? May nabasag, oh. Sus. Oh. Hanapin natin yan kung saan galing yan. So dito, sir, magkakalas talaga tayo nitong ibabaw. Sige, sir. Ang problema lang dito, pag nagkalas tayo ng ibabaw, pati gilid kasi pati yung timing chain yan.
O, marami tayong kakalasin. So yun, mga kapatid, buti na lang, nandito pa yung may-ari. Sir, ano po pangalan nyo? Bong po. Sir Bong, tapos Oo. yung anak nyo? Jan. Ha? Jan. Jan. So magiging engineer ka rin. Hindi ako. Right of way agent po ako, sir. Hindi ako. Update namin kayo sa problema nitong unit nyo. Ngayon yung aandap-andap na andar niyan dito, malamang barado tong inyong BBT Okay. solenoid. Oh. Pero siyempre, kailangan talagang linisin Yun nga, natin to. may- Oy! Ay! Lika rito. Ayan, ito sir. Dali mo yan. Ayan, tignan nyo sir, pagka kami nagre-restore ng engine, ito yung cylinder head. Ito si Peter. O ayan, dapat Ganun, sana maging ganito ang itsura niyan. Ganun. Ayan, pag nire-restore namin yung engine. Kahit walang problema, halimbawa, binaba namin to, pinapadala namin sa kanila para doon sa high pressure wash. At talagang opo. lahat ng mga nakasulok-sulok na dumi dyan, ay Oo. gagawin nating malinis. Ito po, Oo. napakadumi nito nung dinala sa amin. Ito yung sa Avanza na nandun. Tama ba ako? Okay. O yan sa Avanza. Kaya kung gusto nyo na talagang ma-restore natin yung talagang ganda ng makina, ganyan po ang gagawin natin. Bahala na ako, sir. Oo. Basta malalaman ko lang kung Oo. yung magkano yung sir. Yes sir. O. Mga kapatid, ito po yung nilip namin, na nilagyan namin ng steel bumper kay Sir Campusano. Sir Mardy Campusano. Binaba ko na yung transmission niya at talagang palitin na po yung kanyang clutch assembly. So ngayon lang dumating yung mga pyesa natin, Sir Mardy, puro original po yung binili natin. So ito yung ating clutch lining. Tapos damage na rin po ang inyong rack end at tie rod. Po, bumili na po tayo ng rack end. Ayan, 555 brand. Yung inyong stabilizer link. Tapos yung mga tie rod. Ayan po, nakabili na po tayo. Ang hindi pa po yata dumarating ay yung ating pressure plate. So magpapalit na rin po tayo, Sir Mardy, ng inyong mga clutch assembly. Kaya lang, si Sir Mardy po kasi ay nandyan sa Tacloban. Kaya po, lahat ng ginagawa ngayon namin dito ay sinasama ko sa vlog para po makarating sa kanya. Siya naman din po ang may utos na i-check yung kanyang clutch dahil medyo sliding na. At totoo naman po, sliding na siya. Kaya po ginawa na namin para pagpunta niya rito, hindi masayang ang kanyang pagpunta dito sa Antipolo, galing po ng Tacloban City. Tignan niyo yung tinorno ni Engineer Tolitz. Engineering plastic po ito. Ito yung pinaka-spacer natin sa ibabaw nitong shock absorber. Ito yung pinaka-shock mount niya. Ayan, tinuturnilyo lamang ni Engineer Tolitz para maispatan yung turnilyo sa ilalim para talagang matibay. Kasi inalis namin yung mga lumang tornilyo ng shock mount. Ito po kasi yung shock mount. Yung original na tornilyo po nito, maiksi lang. Kasi nga ito nakatornilyo na doon sa kanyang body, doon sa kanyang mounting. Ngayon, dahil nagpalit kami ng tornilyong mahaba para magkasya itong ginawa niyang spacer, ayan, kailangan po na ito ay ispat po dito sa ilalim nitong shock mount para matibay siya. Ayan. So yung isa na yon, i-ispat din niya katulad nung ginawa na to. Mukhang hindi kaya tayo makakauwi Ha? Hindi kaya tayo makakauwi Makakauwi ba? Matindi fighting spirit nito. Ayan. O sige, buuin nyo na sa mga Bicolano. Mga kapatid, lagi ko pong ibinibilin at sinasabi sa mga vlogs ko na huwag kayong magpapakarga doon sa mga gasoline station or fuel station na talagang lumulubog sa baha. Ito pong sasakyan na ito ay nakapagpakarga, sigurado na po yun. Sa isang fuel station na lumulubog talaga sa baha, kaya ngayon, kumarga sa kanya yung sobrang dami ng tubig. Ito po, tignan nyo, yung nakuha namin dito sa sistema nito, sa fuel system niya. At yun ngayon, ang naging dahilan para hindi na ito gumana, hindi na ito mag-start. At ang ikinakatakot nga po namin dito, kung kalawangin yung kanyang transfer pump, yung high pressure pump, maging yung mga injectors, even po yung kanyang common rail. Kapag yan ay kinalawang, ay nako, napakalaking gastos. At sana ay hindi rin kalawangin yung mismong liner doon sa cylinder dahil nagbubuga rin po kasi ng tubig ang mga injectors na ito. Tatandaan nyo po, kilalanin nyo, yung mga gasoline station, fuel station na yan na lumulubog, hanggat maaari, huwag po kayong magpapakarga dyan para hindi kayo matulad po. Dito sa Everest ni Sir Dr. Ray Melchor Santos na
amin pong kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.